So, ano ba eksena? So, dapat Pasko, sabi ko nga sa inyo, walang magpapasko sa Malacanang. Walang Pasko-Pasko. Boljakan to the max ito. Okay. Ayon sa ating puting ahas, kinakabahan na sila. Nung nilabas natin, yung sinabi ko na si Kuting ay part ng, ay dapat papangalanan ni Pangulong Duterte na pulboronic. Okay? Kasama sa narco politician, nataranta, umikot ang mga tumbong. Kaya habang nagpapasko sila, nababaliw sila. Okay? Nababaliw ang mga hitad kung paano nila, patahimikin yung nga bells ko. Diba? So ngayon, eksena nito, mga kababayan, ang kaeksenahan ay, ang utos ni Lisa Smugs ay unahan na ang aking expose. Ay unahan na yung pulburon video. By the way, wala po sa akin ang pulburon video, okay? Hindi ko nakita. Okay, pero merong pulburon. Alam din ni Senator Amy yan. Alam niya yan, alright? But ako, gusto ko maging tapat sa inyo dahil hindi ko nakita yung pulburon video. Actually, may sa akin yan, may kumausap sa akin tungkol dyan na i-release yan. Sabi ko, no. You do it, not me. Di ba? Sabi ko, kayo na ang magpasabog niyan. Okay? Wag ako. Alright? Ngayon, mga kababayan, last year pa yon. Ang utos ni Lisa Smugs ay lipulin ang kanilang mga trolls para what? Sabihin sa mga taong bayan na kapag daw may lumabas na pulburon video, ito ay paninira lang. Okay, ito nakarating sa atin. Pinaghahanda daw, okay, sabi ni Lisa Smugs at ng mga alipores nila ni Kuting, pinaghahanda nila yung kanilang mga alipores na mga trolls o kung sino man, okay, mainstream, mga kakampi ni Lisa Smugs, ni Kuting na sinungaling yung mga ngabels nila, lalo ngayong Pasko, di ba? Ang sarap ng buhay ng mga yawa. Ay, sabi ko, nangako ako, hindi ako magmumura, pero palangga, mahirap talaga. Mahirap pigil ang ngabels ko. So, inutusan, ayon sa ating puting ahas, sila ay nagmi-meeting. Okay, nagmi-meeting di avance at inililipol na hinahainan na ni Lisa Smugs ng kwarta ang mga taong hindi gusto binabayaran niya ang pagkatao, mga kaluluwa mula ulo hanggang paa. Bawat hibla ng kanilang buhok bayad. Bawat patak ng bawat pump ng kanilang dugo ay bayad. Okay? So dahil nataranta na sila dun sa expose natin na si Kuting ay kasama sa narco politician rather, ay sinundan na nila ngayon na teka muna baka ilabas na ni Maharlika. Ayon sa puting ahas natin, akala ni Lisa Smugs may hawak akong video na pulboronic. Tignan natin. Malay mo, baka biglang i-unlock yung video. Baka. So, kaya ang ginawa ni Lisa Smugs at nila Tambaluslos dahil nataranta na sila. Dahil pag ito lumabas ang pulboronic video, mga kababayan, pag inilabas, okay, nang may hawak ng video na yon, hindi lang to showing sa Pilipinas, kundi worldwide ang showing nito. At gigimbalin ang buong sanlibutan. Ngayon, iniipon nila yung kanilang mga bayaran para what? Para sabihan ang taong bayan, nakala naman nila mga syunga katulad nila, na kapag may nilabas daw na video o pictures o whatever na si Kuting ay sumisinghot ng Coca-Cola o ng pulburon, huwag daw paniwalaan. Mga syunga. Huwag paniwalaan. Kung si Kuting mismo yung gumaganon-ganon, nag-snort-snort, hindi pa paniwalaan, ano yon? Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan pa rin natin ngayon ang pinakamainit na issue sa politiko sa ating bansa. Yung mga pasabog ni Fair Lady Maharlika na itong ating PBBM ay kasama sa narcolist ni PRRD noong 2017 at
polvoronic video ilalabas na. Okay, maalala ko, nung nagpasaring na si PRRD, last year na kampanya na may kandidatong adik, hindi naman niya diretsahang pinangalanan, parang blind item. So, ang reaksyon ng mga kandidato, kanya-kanyang pa-drug test. At karamihan sa mga matitinong kandidato doon sa PIDEA, nagpa-drug test. Kaya lang, ngayon ko lang ma-realize, si BBM candidate, hindi sa PIDEA nagpa-drug test. Okay. So ito, may comment na nabasa ko kanina. Art Sining. Sabi niya, kaya pala, hindi siya nagpa-drug test before election doon mismo sa PIDEA. Samantalang, ang ibang mga kandidato sa PIDEA nagpa-drug test mismo. Isa rin si Attorney Vic ang dumipensa noon kung bakit hindi sa PIDEA nagpa-drug test si BBM. Ang dami nilang dahilan. Ngayon, connecting the dots. Sino ba yung magpa-drug test na maalala ko na? Correct me if I'm wrong, ha? Pacquiao, Lacson, Isko, sino pa yung mga nagpa-drug test? Basta maraming tumugon eh. Biruin mo naman, akusahan ka ng sitting president na may isang kandidato dyan, adik, bangag, nagkukuki, nagdrodroga. Sino? Wala pa noon. Hindi niya. Although, ang pagkakaintindi ng karamihan, itong si BBM pa noon. Si BBM ang pinapasaringan. Diba? Kaya lang, yung ibang kandidato, kahit hindi sila pinapasaringan, nagpa-drug test. Kung totoo na itong kandidatong BBM malinis siya, bakit hindi sa PIDEA nagpa-drug test? Yan ang malaking tanong. Okay, maalala ko, yan sa gawain ng mga pulis. Yung NCRPO director, kung siya pa ba, si General Nartates. Maganda yung ginagawa niya, yung random drug test sa mga kapulisan sa Metro Manila. Maganda yun. Dahil maganda, pati si General Acorda, ginaya niya mismo sa PNP headquarters. Random drug test sa mga top officers, generals ng ano. Maganda yun. Anong nangyari doon sa Mandaluyong City Police Chief? Na ano siya? Found positive. Happy ng police na for Colonel. Positive. Okay, ang proseso sa PNP, pwede kang mag-apila, pwede mong i-contest. Okay? So, itong Mandaluyong City Police Chief, nagpa-drug test for confirmation, kailang hindi sa isang hospital na sanctioned by DOH. Kasi ang patakaran dyan, dapat yung certified o accredited ng DOH. Doon ka dapat magpa-drug test. Saan ba siya nagpa-drug test? Parang PIDEA. Kaya ang PIDEA, hindi accredited ng DOH. I am not sure. Kaya ang PNP, ang reaksyon, hindi namin tatanggapin yan. Although, parte sa due process ng mga police officers na may ganong findings, pwedeng ng confirmation test. Dapat DOH accredited. Hindi.
Kaya wala pa rin. Kinasuhan pa rin yung Mandaluyong City Police Chief. So, dito ngayon, opinion ko lang ito I might be wrong. Kasi, hindi ko na alam kung kaninong hospital o anong hospital nagpa-drug test si BBM candidate noon. Basta sentro ng issue yan. At itong si Attorney Vic Rodriguez na kanyang best friend, spokesman, siya ang nagdedepensa. Ngayon, sana magsalita si Attorney Vic Rodriguez. No? Sana magsalita. Anyway, punta tayo sa issue ngayon is kailan ilalabas. Yung video is sigurado ako niyan. Sigurado ako na may video. Matagal nang kumakalat na may video ganon. Kasi nga, yung aking kaibigan na malapit sa mga Marcos, sinabi niya sa akin, napanood niya na. Hindi ko lang alam kung may hawak din siya. Subukan kong kontakin. Ano kaya kung hawak pa ng aking kaibigan yung video at ibigay sa akin? Ano sa tingin nyo? I-upload ko ba? Again, it's a matter of timing. Bakit hindi? Kung ipagkatiwala nila sa kailan, nako, lalong iinit ang issue sa akin pag ako ang mag-upload. Pinaka-the best na mag-upload si Madam Maharlika. Siya naman ang leader natin ng leader ng anong tawag sa amin. Basta siya ang Generala Gabriela Silang. Ako lamang ang kanyang tinyente. Oh. So sana darating panahon na kasi kung gustuhin ni Madam Maharlika na i-upload, madali. Kasi may nag-offer na sa kanya eh. Baka meron na nga sa kanya, hindi lang niya inaamin. Alam mo naman, medyo mautak itong si Maharlika. Kung sa chess pa, he's thinking ahead. Yung moves ng kalaban, nakikita niya. Ito naman si Attorney First Lady Lisa, rin, in fairness, mautak din nag-iisip kasi ang akala ng Malacanang hawak na ni Maharlika yung video, kaya nagmi-meeting na, Paskong Pasko, nagmi-meeting na sila sa Malacanang kung paano nila i-counter in case na ilabas na ni Maharlika yung video. So, nag-iisip din. So, grabe, itong labanang ito, it's a battle of propaganda o yung truth versus lies. Ano kaya ang very ineffective ang ginagawa ng mga ensaymada vloggers or kasi audio lang yung pinapalabas na hindi totoo na narcolis na isama. Walang credibility itong mga vloggers na binabayaran ng Malacanang. Kasi ang hirap nga naman na kontrahin mo ang katotohanan. Para bang liwanag versus dilim. Paano mo mapapatalsik yung liwanag? Pagtapatin mo, madilim na kwarto. Kaya lang, may bombilya at may switch. Napakadilim itong kwarto ko ngayon. Pag isinits ko na yung bombilya, biglang magkailaw, anong mangyari sa dilim? Diba mawawala yung dilim? Ito na po yung labanan ngayon. Si Madam Maharlika, siya po ang ating liwanag.
Dahil siya ang pinagmumulan ng mga pasabog, revelasyon. Salamat sa mga puting ahas na nagtitiwala kay Maharlika kasi delikado rin ang buhay nitong mga puting ahas. But bilib ako sa mga puting ahas dahil up to now, tuloy-tuloy yung pagpapadala. So, again, iulitin ko my opinion. Naniniwala na ako ngayon na may issue sa pulburon itong si Kuting. Dahil nga, nung kampanyahan pa lang sa eleksyon, takot siya na magpunta sa PIDEA. Ibang hospital lang yung ginamit, ay talagang may itinatago. Kasi kung wala kang itinatago, kahit araw-araw ka magpa-drug test, wala kang kakatakutan dahil walang illegal substance na pumasok sa katawan. So, ang challenge, magpa-drug test kaya ang Pangulo ngayon? Yun ang aabangan natin.